6:00 na. Magsasara ng tindahan. Alam ko kung bukas pa po yung ilaw, bukas pa yung gate, bukas pa po yung side door natin, kahit nasa loob ako ng bahay. Halika, pakikita ko sa inyo kung paano ko in-automate yung buong tindahan simula pagbubukas hanggang pagsasara. Ako si Daryl. Welcome to Automated Pinas. Ngayon naman, pag-usapan natin yung store automation po namin. So, simula po sa pagbubukas hanggang pagsasara. Yung every 15 minutes, may automation akong nag-check kung tama yung bukas na ilaw, kung tama yung mga nakasara na ilaw, at yung pinaka-paborito ko, yung sinasabihan ako na basta sarado na po ng 6 o'clock, kung bukas pa po yung aking pinto, sasabihan po ako niyan, bukas pa yung pinto mo. Ito naman po yung ating wireless switch. Yung function po niyan, 4 na function po yan. Wireless switch po yan, kitang-kita nyo po, nasa salamin siya nakakabit, nakatape lang po yan. Yung unang switch po, bubuksan yung ilaw dito sa taas. Yan po, so lumiwanag ng konti para po makita niyo. Yan po yung binubuksan niya. So, yung second button naman po, pag tiningnan nyo po, patay po yung ilaw. Silin po natin. Yan po. So, mas na po yung ilaw. Third switch naman po tayo. So, ito po, pag binuksan ko naman po, bubukas lahat ng ilaw ng tindahan. So, yan po. Nakikita nyo po, bukas na lahat ng ilaw ng tindahan. At yung pinakahuli naman po nating ilaw is, yung pinakahuli nating button po pala is ito. Patay naman po lahat ng ilaw natin. Yan naman po yung automations ng 4 na buttons natin dun sa isang wireless switch. So, yung pagbukas po ng ilaw dito sa taas, pagbukas po ng hallway ng ilaw, pagbukas ng tindahan, at yung pagsara rin po ng tindahan. Yun po yung ating mga automations na very helpful para sa amin, para sa tindahan. May dalawa akong automation na every 15 minutes, nagche-check siya kung ano yung mga bukas at patay na ilaw. At automatic, patayin niya yun, buksan niya yun. Yung una ko is tuwing bukas po yung tindahan. So, pag bukas po yung tindahan, so, assumption po, syempre, umaga, lakas na ang ilaw sa unahan. So, yung mga ilaw ko po sa labas ng tindahan, yung sa unahan, chine-check ko yan every 15 minutes kung bukas ba, papatayin niya, automatic. Kung minsan po kasi yung mga tao natin na napipisil, na bukas pala, tapos naiiwan na siya ng buong araw bukas, ang liwaliwanag, sayang din po, di ba? Gastos pa rin. So, para makatipid tayo sa kuryente, yun po yung ginawa kong automation. Pagka umaga po, checkin niya kung bukas yung ilaw. Pag bukas, papatayin po niya. Nakakatuwa siya. Pagka nakikita niyong biglang namamatay ng ganun. Yung pangalawa naman po, every 15 minutes pa rin, chine-check po naman niya tuwing close na po yung tindahan. So, ito naman po, ang chine-check yung mga ilaw, yung exhaust fan. Kung bukas pa po yung mga ilaw, after 15 minutes po yan, paglampas ng 6:30 po yata yung nilagay ko, automatic yan, papatayin na niya yan lahat. So, as long as, sarado tayo, every 15 minutes, may magche-check niyan, check po niya kung bukas or patay yung ilaw. So, yun po yung panggabi ko namang automation na ginawa. Ito naman yung signage namin. May automation din to. So, tuwing umaga, after sunrise, mamatayan. After sunset naman, bubukas siya. So, daming sasakyan na dumadaan. Hindi nila alam. Automated na yan. Hindi na namin niisip. So, hindi mo na kailangan isipin kung nabuksan mo ba yung signage, napatay mo ba yung signage, especially pagka sa umaga. Kasi sa umaga,
madalas, hindi napapatay. So, sayang po talaga sa electricity. So, malaking tulong, malaking tipid na itutulong nitong automation na to sa amin. Ito na, yung pinaka-paborito kong automation. So, itong automation na to, ginawa ko for security. Kasi, syempre, kung minsan, 6 o'clock na, may ginagawa ka sa loob ng bahay or nasa office ka, hindi mo alam kung nakapagsara na sila o hindi. So, ngayon, gumawa ako ng automation, 6 p.m., basta once na nag-closing time na kami, every 5 minutes, mag-a-announce yan kung bukas pa yung pinto, bukas pa yung gate. So, usually, pag bukas pa yung gate, alam ko na nagkakarga pa sila sa sasakyan, ganun. Pero pag yung pinto na lang ang bukas, ibig sabihin, hindi pa sila na uwi. So, usually, mga 6:15, ganyan, pag nagsalita pa rin si Alexa na, "Oy, bukas pa yung pinto," edi lumalabas na ako, sinisilip ko yung mga tauhan kung bakit nga nandyan pa sila, dapat nakauwi na sila. Tapos, sense of security na rin na pagka, yun nga, na pagka ganong mga oras na nache-check kung bukas or sarado na yung pinto, yung mga pinto. Nakakatuwa nga 'tong automation na 'to. Once na nagsalita siya, parang nire-remind ka, "Uy, bukas pa yung pintuan niyo." So nakakatuwa siya lalo na nung dinesign ko siya sa automation kung na gano'n nga, ire-remind ka. So pagka nasa loob ako ng bahay ganyan, napapakinggan ko, tuwang-tuwa naman ako pagka nakikita ko nga at effective siya. So very, very ano po, nakakatulong talaga for security. Store main door opened. Store main door is still open. So, ito na po yung home automation namin. So, simula po pagbubukas ng tindahan, yung mga 15 minutes check, yung pagsara, pati na rin po yung reminder kung bukas pa po yung gates or yung mga pinto po namin. Hindi pa po ito perfect. Ito lang po yung mga automations na naisip ko. And alam ko po, pwede pang i-further improve ito. Pero sa ngayon, ito yung mga bagay na nakakatulong sa akin at sa negosyo po na makatipid, unang-una. Pangalawa, security reasons na rin po. Sa susunod na video, kwentuhan naman tayo tungkol sa presence sensor, motion sensor, at bakit ako lumipat from motion sensor papuntang presence sensor, pros and cons. Kung may tanong kayo dun sa mga automations na ginawa natin, comment down below po kayo. At kung may stores, may mga tindahan din po kayo, gusto nyo rin pong malaman kung paano ninyo i-automate yung tindahan ninyo, comment din po kayo sa baba. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ako si Daryl at ito ang Automated Pinas.